Maligayang pagbisita at pagbabalik po sa ating munting channel. Narito na po, ang karugtong ng ating istorya. Ika-85 na kabanata. Ang pagtatanggol ni Kelly, sa mga paratang. Kelly, masyadong magaspang ang iyong boyfriend, natatakot ang aking girlfriend, kaya ito nag-bathroom, sabi ni Simon, na nakangiting may pagmamalaki. Malamig na titig, ang ibinigay ni Kelly, at hindi ito sumagot. Itinoon niya kay Alex ang kanyang pansin, at mahinang nagmungkahi. Lumipat tayo doon. Nauuhaw ka ba? Ikukuha kita ng maiinom. Hinila ni Kelly si Alex, sa isang mahabang lamesa, na puno ng prutas, at maraming inumin. Ngunit ang atensyon ni Alex, ay na kay Simon. Iniisip niya, ang lahat ng narinig niya tungkol kay Kathy. Ang huling beses na nakita niya si Kathy, ay sa Autumn Beauty Boutique, at simula noon, ay hindi na niya ito nakita pa. Nag-aalala siya na hindi niya maiipon ang $350,000 na gusto ni Billy. At talagang mapipilitin si Billy na utusan, ang isa sa kanyang kaibigan, na gumawa ng isang bagay na kakilakilabot kay Kathy. Tinanong ni Alex, ang kanyang mga kaklase, tungkol sa sitwasyon ni Kathy. Ngunit masasabi lamang nila sa kanya, na siya ay nagbakasyon ng mahabang araw, at paminsan-minsan lang umuuwi sa dormitoryo. Halos lahat ng oras niya, ay nasa labas ng campus. Dahil hindi niya ito nakikita. Hindi niya masyadong iniisip ang sitwasyon nito. Naging abala siya sa pagbisita ng ina ni Debbie, na si Carla kamakailan. Nang bigla niyang makita ito ngayon, bumalik ang lahat ng kanyang alaala, at gusto niyang malaman kung ano ang nangyari dito. Tinanong si Simon, ng isa sa mga kaibigan niya, tungkol kay Kathy. Noong isang araw ay medyo naiinip ako, at nabalitaan ko na may isang estudyante, na namamahala ng photographic exhibition sa campus ng Preston University. Kaya napagpasyahan kong pumasok sa campus at tingnan ito. Naglalakad ako sa plaza, papuntang library nang makita kong dumaan sa akin ang magandang nilalang na ito. Nagtawanan ang mga kaibigan nito. Lahat sila ay halos kapareho ni Simon. Kaya hindi nila ito nakitang makasarili. Siyempre, ipinagpatuloy ni Simon ang buong pagmamalaki. Umiiyak si Kathy ng mga oras na iyon. Wala siyang magawa sa kanyang problema. Ang katotohanan ay may utang siya, na $350,000. Malamang masasabi niya agad na mayaman ako, kaya hinawakan niya ang kamay ko. Sinabi niya, basta tulungan ko siyang makabayad ng utang niya, willing siya na maging girlfriend ko. At sinabi niya, na gagawin niya ang lahat ng gusto ko. Alam naman ninyo na wala akong problema sa pera. Hindi ako nahihirapan sa pagkuha ng mga babae, grasya na ang lumalapit. Pero, may napansin ako, na ikinabighani ng aking mga mata. Kaya, masaya akong ibinigay ang pera. At ngayon ay akin na siya. Pinagmamasdan siya ng mga kaibigan niya. Sabi ng isa, mapagbigay ka talaga Simon. Ang bigyan siya ng $350,000, ay hindi pa rin biro. Sumang-ayon naman ang isa. Simon, dahil gusto mo talaga ang babaeng ito, pakikisamahan mo ba siya, sa pagkakataong ito? Nainis ka sa huling girlfriend mo, nang wala pang isang buwan. Si Simon ay nagmula sa isang mayamang pamilya, ngunit siya rin, ay napakatalino sa kanyang pera. Hindi pa ako halos tapos sa kanya. Marami pa akong gustong subukan. Narinig ni Alex ang sinabi ni Simon at kumunot ang noo niya. Nilingon niya si Kelly at sinabing, kailangan ko, na mag-bathroom. Saka ito naglakad patungo sa bathroom. Tumingin si Sharon kay Kelly nang may pag-aalala, at sinabing, Kelly, hindi ko mapigil lang isipin, na may kakaibang nangyari sa pagitan ni Alex at ng babaeng si Kathy. Tahimik lang, at hindi sumagot si Kelly. Pinagmamasdan ni Kelly si Alex, na naglalakad patungo sa banyo. Nakasandal si Kathy sa dingding, habang napapaisip sa sarili. Paano napunta si Alex dito, at napalapit sa pinsan ni Simon? Anong ginawa niya sa kanya? Matagal na kaya niyang kasama si Kelly? Siya ba ang dahilan kung bakit biglang yumaman si Alex? Sa salamin, napansin niya ang refleksyon ng isang taong naglalakad, papunta sa banyo. Mabilis niyang inayos ang kanyang buhok at makeup, at ngumiti. Nang makita niyang si Alex iyon, naging malamig ang ngiti nito sa isang iglap. Pinag-cruise niya ang kanyang mga braso, at napasandol sa dingding, nakakunot ang noo sa kanya. Tumingin siya dito at sinabi, akala ko kung sino na, isa lang pala na talo nun.
Napabuntong hininga si Alex. Sa isip niya, siya ay hindi pa rin nagbabago pagkatapos ng lahat. Gusto siyang payuhan ni Alex. Hindi mo ba alam na mabaho ka? Naiinis na sabi ni Kathy. Ang pagiging masungit kay Alex ay medyo nagpasaya sa kanya. May sasabihin lang ako, tapos aalis na ako, sagot ni Alex. Bagamat alam niyang ayaw nitong tumingin sa kanya ngayon. Pero kailangan niya itong gawin. Paalala niya, nakakatakot na tao si Simon. Dapat mong iwanan siya, sa lalong madaling panahon. Mas masahol pa siya, kaysa kay Billy. Seryoso ka. Lumingon siya, at galit na tumingin sa kanya. Ang lakas ng loob mong sabihin yan sa akin. Nakikisama ka nga sa pinsan ni Simon. Kung si Simon ay hindi mabuting tao, kung gayon ang kanyang pinsan ay hindi rin mabuti, bakit ka nakikisama dito? Hindi mo ako naiintindihan. Sinusubukan ko lang paalalahanan ka. At hindi ako boyfriend ni Kelly, mahinahong sagot ni Alex. Bakit mo ba ako pinapaalalahanan? Si Kathy ay hindi naniniwala sa kanya. Kanina lang sa garden, bakit hindi mo itinanggi na girlfriend mo si Kelly? Huwag mong isipin na mapapaniwala mo ako. Alam ko, kung ano ang nangyayari. Yung $100,000 na donation, na ginawa mo sa village. Yung pambili ng mga designer clothes sa Autumn Beauty Boutique, lahat yon ay nanggaling kay Kelly, di ba? Kasama mo siya, para sa pera niya, bistado ka na. Sinusuportahan ka niya. Ano, natulala si Alex habang nakikinig sa mga akusasyon ni Kathy. Huwag mo akong gawin tanga, ngumisi si Kathy. Alex, hindi mahalaga kung sasabihin ko sa lahat. Mukhang wala kang problema sa pagkuha ng mga babae. Una, sumama ka sa magsasaka na si Debbie. Pagkatapos ay nakilala mo si Kelly, at nagpa siya na gamitin siya, upang magbigay ng pera, sa iyo, at sa iyong kasintahang magsasaka. Iyan ay isang magandang plano. Naiinis ka sa akin. Hindi makapaniwalang tumingin sa kanya si Alex, at sumagot. Gusto ko lang sabihin sa iyo, na si Simon ay kasama ka lang, para sa isang bagay. Sinasabi niya iyon, sa lahat ng kanyang mga kaibigan, habang ikaw ay narito. Gusto ka lang niya makasama ng sandali, tapos kapag nagsawa na siya, itatapon ka na niya. Nakita ko siyang niyakap, at hinalikan ng isang babae kanina. Anong ngayon? Sa narinig ni Alex na sagot ni Kathy, nalilito siya. Sabi ni Kathy, noong una kaming magkita, alam kong isa lang ang gusto ni Simon. Pero tinulungan niya akong bayaran ang pera na hinihingi ni Billy, at binilhan pa niya ako ng mga magagandang damit, at mga pampaganda. Sapat na iyon para sa akin. Pagpapatuloy pa nito, syempre pinaglalaroan niya ako, at ginagamit ko naman siya. Hindi mahalaga sa akin, kung hindi siya seryoso o, ayaw niya akong pakasalan. Dinadala niya ako sa mga ganitong party, kung saan nakakakilala ako ng napakaraming mayayamang tao. Sigurado ako, na makakatagpo ako, ng isa sa kanila, at pagkatapos ay magiging mas mayaman ako, kaysa sa iyo. Nakaramdam si Alex ng katangahan, sa pagsisikap na tulungan si Kathy. Nang mapagtanto niya na nalampasan na ni Kathy ang lahat. At alam na niya ang sitwasyon. Naawa siya dito, na wala siyang paggalang upang hayaan ang kanyang sarili, na gamitin ng isang mapaglarong lalaki tulad ni Simon sa ganitong paraan. Tumalikod na siya para umalis, pero marahas siyang hinila pabalik ni Kathy. Tinitigan siya nito ng masama. Sabi ni Kathy, pumunta ka dito para tulungan ako, di ba? Yun ba ay dahil mahal mo pa rin ako? Tiningnan siya nito ng may pag-aalipusta. Nakakaawa ka. Ilang beses na kitang tinapon, pero hindi mo pa rin ako kayang layuan. Gusto mo pa magbago ang isip ko at bumalik sa'yo, di ba? Huwag kang tanga. Kahit alam ko na walang kwentang aso ang kasama ko ngayon, hindi na kita babalikan. Itaga mo yan sa mahina mong utak. Pinagsisisihan ni Alex ang kanyang desisyon, na subukang tulungan si Kathy. Siya ay lubos na hindi makatwiran. Ngayon, gusto na lang niyang bumalik sa labas para makalanghap ng sariwang hangin. Bulong ni Alex sa sarili. Isipin mo kung ano ang gusto mong isipin, aalis na ako. Ngunit pilit na hinawakan ni Kathy ang kanyang braso, at ang kanyang mga daliri, ay parang mga kuko ng isang agila, na nakahawak sa kanya ng mahigpit. Tinanong niya ito, ano ang sinusubukan mong gawin? Wika ni Alex.
Ano ang ibig mong sabihin? Sinamaan siya ng tingin ni Kathy, habang sinisisi siya sa lahat ng kahihiyan, na naranasan niya kamakailan lang. Anong ginagawa mo? Tanong ulit ni Alex. Bilang tugon, biglang sumigaw si Kathy, ng malakas. Bitawan mo ako, bastos ka. Tapos ay tumili ito. Narinig ito ng lahat, kaya, mabilis na may dumating. Narinig ni Alex ang mga yabag at naintindihan niya ang kanyang ginagawa. Sinubukan niyang magsalita. Nginitian lamang siya ni Kathy. Binitawan ni Kathy ang kanyang braso, at nagmamadaling lumabas ng banyo. Nabangga ni Kathy si Simon, na mabilis na sumugod, nang marinig ang sigaw. Inakbayan ni Simon si Kathy, at nag-aalalang nagtanong. Anong nangyari sa iyo? Ang iba pang mga bisita ay nagkumpulan din, sa paligid niya. Walang choice si Alex kundi dahan-dahan lumabas ng banyo, at itinuro siya ni Kathy. Tinuro ni Kathy si Alex at sinabi, sinusubukan niya akong molestiyahin sa banyo. Ano, galit na tinignan ni Simon si Alex. Walang hiya ka, ayaw mo na bang mabuhay? Ang lakas ng loob mo na hawakan ang kasintahan ni Simon. Sabi ng isa sa mga bisita, nang marinig nila ang nangyayari. Sumang-ayon naman ang isa pa. Mukha talaga siyang hindi mapagkakatiwalaan. Ang lakas ng loob mo, at sa mismong bahay pa ni Simon. Bugbugin siya, sigaw ng isa. Naiinis si Simon. Binitawan niya si Kathy at dahan-dahan naglakad papunta kay Alex, na sinabi, wala kang kwentang hayop ka. Hindi ako makapaniwala, na hinayaan kitang manatili dito sa party. Dapat pinalayas na kita, noong una pa lang. Ang lakas ng loob mo na subukan ito, sa aking girlfriend at dito pa mismo sa pamamahay ko. Pagbabayaran mo ito ng malaki, at hindi ka makakatakas dito. Ang iba pang mga bisita, ay pinanood ang dalawang lalaki na magkadikit sa isa't isa. Masaya sila, habang pinapanood ito. Umaasa sila na gugulpihin ni Simon si Alex. Nakakuyom ang mga kamao ni Simon, at naghahanda na siyang suntukin si Alex sa mukha, nang marinig nilang lahat, ang malakas na sigaw sa likuran nila. Huwag mo siyang gagalawin. Lumingon si Simon at nakitang, nagbigay ng daan ang iba para dumaan si Kelly. Naglakad si Kelly nang may matapang at seryosong ekspresyon. Dahan-dahan naglakad si Kelly sa pagitan ng dalawang lalaki, at tumayo sa harap ni Simon na nakatitig sa kanya. Anong ginagawa mo? Tanong ni Simon, na nanlilisik ang tingin sa kanya. Sa akin siya, kaya huwag kang maglalakas loob na hawakan siya. Sagot ni Kelly, na para bang nag-uutos. Hinawakan niya ang girlfriend ko. Paanong hindi ko siya gagalawin? Galit na tanong ni Simon. Tumingin si Alex kay Kathy, at sinabi, wala akong ginawa sa kanya, nagsisinungaling siya. Kilala ko ang babaeng ito, at malisyosa siya. Narinig mo, sabi ng boyfriend ko hindi niya ito ginawa, malamig na sabi ni Kelly. Hindi mo ba narinig ang sinabi ng girlfriend ko? Sinubukan niyang molestiyahin siya. Pinagbibintangan mo ang girlfriend ko na nagsisinungaling. Mariing sabi ni Simon na halos tumulo na ang laway. Kahit nagsasabi siya ng totoo, hindi ko hahayaang saktan mo si Alex. Matigas na sabi ni Kelly. Hindi magbabago ang isip niya. Sa sobrang galit ni Simon, ay namula ang kanyang mukha. Sinigaw niya ang pangalan ni Kelly. Gayunpaman, alam niyang mas maimpluwensya si Kelly, kaysa sa kanyang sarili, kaya wala siyang lakas ng loob na gumawa ng anuman. Kailangan niyang aminin sa sarili, na hindi niya kaya si Kelly. Nawala ang galit ni Simon, na parang tangke ng gas na naglalabas ng presyon. Hindi makapaniwala si Kathy. Sa isip niya, mas maimpluwensya ang pamilya ni Kelly kaysa sa pinsan niyang si Simon. Tumingin siya kay Kelly, at nagtanong, bakit mo siya pinoprotektahan? Maniniwala ka ba sa kanya, kahit ilang araw pa lang kayo magkakilala? Para sabihin ko sa iyo, ilang taon ko siyang kasama. Nakita ni Kathy na pinoprotektahan pa rin ni Kelly si Alex at galit na galit. Ayaw niyang maging masaya ito sa piling niya, at determinado siyang sirain ang kanilang relasyon. Pagkatapos ay makakapaghiganti sila ni Kelly, kay Alex nang magkasama. Hanggang dito na lang po muna. Sana po, ay nagustuhan niyo ang ating story series. Sa mga bagong tagapakinig, mas okay po kung mag-uumpisa kayo sa episode 1. Maraming salamat po sa pakikinig. Pwede po bang humingi ng subscribe? Bilang pagsuporta sa ating munting channel.
Hanggang sa susunod po muli. Stay safe and God bless.